Linawin lamang natin to na ito ay panukalang batas. Ano? It's a bill. Approved on third and final reading. Dito po sa mababang kapulungan na minamandato po ang gobyerno na maghanap ng oportunidad para makapagtrabaho pa rin po ang mga senior citizens beyond retirement. So, napatawag tayo siyempre sa ICOP para mahinga natin ng panig yung mga employers na siya pong nagbibigay ng trabaho. Ano po ba ang reaksyon nyo dito sa panukala na ito ng ating mga mambabatas? Sir Sergio. Well, we support the bill because hindi siya mandatory. It still allow the employers to be yung management prerogative to choose the employers. At yung incentive will determine whether they will do so. Kasi may mga kulatilya kasi diyan sa ano, I think we have to put in perspective. Ano ba ang implication pagka binamandahan mo na ang mga senior citizen na magtrabaho pa? Number one, ang Pilipinas kapos sa trabaho. Yes. Meron mga 800,000 to 1 million na gumagraduate every year going to the labor market. No? And hindi tayo kagaya ng Japan or Australia na nag-i-import pa ng workers. Dito, nagpapadala tayo ng workers sa labas ng trabaho. Yes. So, ibig sabihin, yung binigay mong trabaho kay Juan, mawawala si Pedro. No? So, in short, pagka yung mga senior citizen, binandate mo na bigyan ng trabaho, meron mong oportunidad yung mga papasok ng trabaho mawalan. No? Yun lang, proper. Pero, it doesn't mean na hindi natin suportahan dahil yung senior citizen kailangan suportahan. At dapat yan, gobyerno talaga nagbibigay ng mga programa, hindi nila i-mandate sa Private sector. Private sector. Kasi marami na tayong problema sa investment natin. Investment translate to jobs. Ngayon, pagka ang trabaho, pagka naghahanap tayo ng investors abroad, ang isa napapansin nila, masyadong erratic yung policies natin, tsaka masyado tayong maraming imposition doon sa investment na hindi nila makontrol yung cost nila. No? So, in short, dapat yung when they go into a country, they would like to be able to hire who is best for them, who will be most productive to them, and who is safe that they can hire. No? So, yun lang ang importante. But, if kasi marami na tayong problema nga. Of course, ang problema natin, kaya kulela tayo sa investment. Yung mga nagpapasok ng investment dito sa area of the world natin. In spite of our efforts, of the President's effort, na nagmamarket na magbita na investment, kulela tayo. Napupunta sila sa Vietnam, sa Thailand, sa Indonesia, sa Malaysia even, because yun nga, masyado tayong archaic yung laws natin, tsaka marami tayo naiisip na hindi na applicable sa atin. Meron tayo naiisip na we canvas all around the world the best practices, hindi mo pwede sa atin, i-ano natin. Like for instance, pinakamarami tayong holidays dito. Correct, oo. Alam mo, yung pinakamaraming leaves na allowed. Tawag na invento nila leaves. Tapos meron pa yung mga hindi pa sigurado yung trabaho natin sa contractor workers. Iilang sila. Parang wala na problema. They go to other countries. So dapat kinabawasan natin yung mga batas na terms of investor. Very pro-employee. Itong batas na to, hindi compulsory Kung compulsory, hindi pinapasin, baka sa gobyerno. Pero trabaho naman ng gobyerno talaga yan dapat sila magbigay ng ano. Huwag nilang ipapasa doon sa investors kasi tayo, at the end of the day,
nag-ano ka para tulungan yung mga alam mo, hindi naman ako, huwag mo gagalit sa akin, super senior ako, kaya nagagalit sa akin yung mga senior. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.